So sabi ko naman sa inyo mga sangkay, di ba, wala akong tiwala talaga sa mga dilawan. So eto na nga, si BBM mga sangkay, binabangga na po nila ngayon. At eto sa napakaganda ng ginagawa ni BBM mga sangkay, nanggugulo na po sila. Pag-usapan po natin ito. Yo guys, what's up? This is me, Sangkay Janjan. Magkomento po tayo ngayon dito kasi sa pasabog nitong dalawang senador na dilaw. Si Hontiveros at itong si Kiko. Kiko Pangilinan. At mga babat, nanalo yan mga sangkay. Ngayon, sila po ngayon ay gumagawa ng hakbang para po harangin mga sangkay si BBM. Ito pag-usapan po natin yan. Maiintindihan nyo mga sangkay na ang dilaw ay traitor po talaga. Bago tayo magtuloy-tuloy, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan po, tayo ay 1.54 million subscribers na. Kaya naman kung ikaw ay hindi pa po nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, eto pag-usapan po natin mga sangkay. Shoutout na pala sa lahat ng mga solid sangkay, no? Comment down below, #SolidSangkay, kasama po inyong mga lugar. Ito kasi, tingnan po ninyo mga sangkay, joint resolution para i-revoke ang tariff powers ni PBBM. Inihain ni na Senator Risa at Kiko. Ayan mga sangkay, yung dalawang to. Ito tingnan nyo po ninyo yung kanilang trippings. Pinati-terminate ang tariff powers ni Marcos. Inihain ni na Senator Risa Hontiveros at Kiko Pangilinan ang Senate Joint Resolution number 2 na layong bawiin ang tariff powers ni President Bongbong Marcos sa ilalim ng Section 1608 ng Customs Modernization and Tariff Act or CMTA. Layon din ng naturang resolution na ibalik sa Kongreso ang kapangyarihang magtakda ng taripa sa imported na bigas. Kasi nga po ngayon si BBM mga sangkay, ito ang ginagawa nila BBM. Binabawasan na po ng binabawasan nila PBBM yung pag-i-import ng bigas. Kasi nga po, ang gusto nila BBM na mangyari na matutukan po yung mga magsasaka. Dito na po bumili ng bigas sa Pilipinas. Kasi dumadami na po ang supply sa ating bansa. So no need na ng mas marami pang mga importation na bigas. Kaya ang gusto ni BBM dito nagpatayo si BBM ng napakaraming mga rice processing centers, di ba? Sa buong bansa. So mas madami ang supply, mas marami po ngayon ang nabibiling bigas o mga palay sa mga magsasaka na ginagawang bigas. Pero tingnan nyo yung trip nila. Sabi dito mga sanggay, hiniling din nilang iurong ang Executive Order number 62 na nagbaba sa rice import duties sa 15% mula 35% noong June 2024. Kita nyo mga sangkay? Kita nyo? Si BBM, eto na, binaba na po niya ang import duties mula 15%, mula 35% na ngayon ay 15% na lamang. Sa madaling sabi, dahil marami na po tayong supply ng bigas sa Pilipinas, no need na mag-import ng ganong kalaki. Na ganong katuneladang mga bigas ang kinakailangan from other countries. So, 15% at for sure, bababa pa po ito ng bababa. Bababa po yan ng bababa, mga sangkay. Kaya nga lang, tila baga, hindi, alam niyo yun, yung tipong mas gusto pa po nila yung mga supply ng ibang mga bansa. Samantalang may mga magsasaka po tayo na pwedeng mabilhan o sila ang makikinabang mga sangkay kung dito na po bumibili ng bigas sa Pilipinas. Kita nyo yung ginagawa nila mga sangkay, pambihira. Ito, basahin po natin. Senate Joint Resolution number 26 to revoke the tariff powers granted to the President. Sabi dito mga sangkay, the plight of Filipino farmers is urgent and demands decisive legislative action to ensure they receive a fair return for their produce and to secure the nation's food future by prioritizing domestic products. Anak ng tokwa.
over unchecked imports. Kita nyo mga sangkay? Mas gusto pa ng mga ito, mga sangkay, na import tayo ng import ng bigas. Kita nyo itong si Kiko, mga sangkay, 'di ba? Ang ano na ito para po sa mga magsasaka, para po sa mga farmers. Pero tingnan niyo yung ginagawa nila ngayon, mga sangkay. Kaya ako, wala po talaga akong tiwala sa mga dilaw kahit kailan, mga sangkay. No, well, I can be their friend. Okay, pwede ko sila makausap. Pero yung magtitiwala ako based sa kanilang mga paniniwala, prinsipyo, pinaglalaban, no, guys? Malabo yan. Kasi nga po itong mga sangkay, karamihan sa mga yan, mahirap na lamang po magsalita, pero kitang-kita naman po, mga sangkay, yung galawan nila. No? Sabi dito, mga sangkay, they also called to repeal the Executive Order 62, which lowered rice import duties from 35% to 15%. They said the implementation of Executive Order 62 unleashed a flood of foreign grain into the Philippine market, which continues to devastate Filipino farmers and destroy their livelihoods. Hindi ko maintindihan, mga sangkay, kasi ang ano nila dito, ang goal nila, masuportahan ang Filipino farmers. Pero bakit, mga sangkay? Tila bagay hindi. Kasi parang pumapabor po sila dito, mga sangkay, sa mga nagsusupply, yung pag-i-import ng bigas. 'Di ba, mga sangkay? Nakakalungkot lang. Alam nyo, hindi mo na maintindihan yung kanilang gusto talaga. Ano ba talaga? Pang Pilipinas ba talaga yan? Pang pro-Filipino ba talaga yan? O baka ano na to, mga sangkay, pinapaboran nila yung, ay nako, kita naman Ito, sabi, mga sangkay, the senator cited government data showing that the Philippines became the world's top rice importer in 2024, bringing in 4.8 million metric tons. Dito daw sa data, nagpakita na ang Pilipinas ay nasa top rice importer. They noted, however, that farm gate prices of palay dropped to 16.90% per kilo in June 2025, down from over 24.90 the previous year, leaving many farmers unable to break even. Kumbaga, ang sinasabi nila, hindi daw po kaya. Parang ganun po ang dating, hindi kaya ng mga farmers po natin itong pagsusupply ng bigas sa Pilipinas. Ang bihira, mga sangkay. Ewan ko ba? Bakit ganun? Bakit ganun itong mga ito? Tapos ang goal pa nila, mapanatili daw po yung food security sa ating bansa. Well, kung yan talaga yung gusto nila, bakit hindi nila i-open yung bansa natin sa mga dayuhang negosyante? 'Di ba? Huwag na tayo magbulahan pa. Doon na tayo sa economic charter change. Kasi the more na marami pong mga dayuhang negosyante sa Pilipinas, mas marami po ang opportunities ng bawat Pilipino. Dadami ang trabaho. 'Di ba? Since ito naman yung trip nila, import tayo ng import. Pambihira ito, ang ganda na po ng patakbo ni BBM ngayon. 'Di ba? Kita nyo, mga sangkay, napakamura ng bigas. Yung bigas dati from 80 pesos per kilo, ngayon mabibili na lamang po natin sa mga palengke ng 30 pesos to 40 plus pesos per kilo. Ganyan po ang nangyari, mga sangkay. Malaki po ang ibinaba. Isipin nyo yan, tapos may tig 20 pesos per kilong bigas pa. Yung inflation, napakababa. So ano pa ang ginangak-ngak nila dito, mga sangkay? Bakit nila trip itong galawin, mga sangkay? Ayan Ito, may mga nagko-comment pa. That's good for local farmers to make their products competitive against imported products. What? Paano naging yun? Pambihira. Ang dating dito, wala po silang puso sa mga magsasaka. Ayan mga sangkay, may mga nagko-comment pa ga. Ano ba aasahan natin sa mga iyang binoto nyo? Ayoko na basahin, pero kayo na magbasa, mga sangkay. Ito yung mga senador na lalong nagpapahirap sa ating gobyerno. Hoy, gumawa kayo ng batas para sa ikauunlad ng Pilipinas, hindi puro pahirap ginagawa nyo. Exactly. Di ba, mga sangkay? Pambihira. Ay, naku po, ewan ko ba. Kaya ako wala talaga akong tiwala sa mga ito. Ito? Never. Pambihira. Mga sangkay. Well, ano po ang inyong opinion, mga sangkay, sa trippings ng mga ito?
comment down below. Mayroon po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.